Ngayon naman, ituloy natin ang ating paksang aralin. Ang paksang ito naman, matapos natin pag-aralan ng tungkol sa kasaysayan, mahalagang malaman natin na ang Pilipinas ay hindi lamang siya base sa sarili nating kasaysayan, kundi ang kasaysayang ito ay inagrihan o sinang-ayunan ng international law. Pag sinabi nating international law, hindi lamang ang Pilipinas, kundi ka-agree o kakasunduan natin ang mga bansang nasa paligid ng ating lugar o ng ating teritoryo. Alam nyo ba na ang Pilipinas ay isang archipelago, which alam natin na ang ibig sabihin ng archipelago ay pangkat ng mga kalat-kalat na pulo sa isang malawak na anyong tubig. Maaari din itong tawaging kapuluan. So kung tutuusin natin, compare tayo sa USA, sa ibang bansa na isang massive land o isang malaking lugar, ang Pilipinas ay maliliit na mga isla, okay? O maliliit na mga pulo, which sa totoo lang, mahirap tawagang isang bansa. Kaya naman, mahalaga na makuha muna natin ang pagiging estado natin. Doon papasok ang tinatawag nating international law. Kung paanong tayo bilang isang archipelago ay naging isang estado o bansa. So doon pumasok ang archipelagic doctrine, ang UNCLOS o ang 12 nautical miles at ang UNCLOS EEZ. Pag-isa-isahin natin o talakayin natin ang bawat isa. So, bukod sa Pilipinas, meron pang lima na archipelago or archipelago na nakipaglaban upang ang kanilang bansa or ang mga pulong ito ay maging isang bansa. Sila ay ang Bahamas, ang Fiji, ang Papua New Guinea, ang Indonesia, at ang Pilipinas. So itong limang ito, mga pulo sila na kalat-kalat, ngunit iniisip nila at sinasabi nilang sila din ay isa ring estado o bansa. Kaya naman, ang UNCLOS o ang United Nations Convention on the Law of the Sea ay naitatag ng United Nations. Ito ay isang pandaigdigang kasunduan or treaty na nagbunga noong nagkaroon sila ng conference. So ang yun alam natin ng United Nations ay isang grupo ng mga bansa na nagkakasundo-sundo. So nagkaroon sila ng conference at ang conference na to ay United Nations Conference on the Law of the Sea at gumawa sila ng United Nations Convention on the Law of the Sea. Okay? Or isang pandaigdigang treaty. Sa loob ng treaty na ito o kasunduang ito, napansin nila o ipinaglaban nila na ang Pilipinas, kasama yung apat pa na mga ibang archipelago, ay sabi nila, kailangan kami bilang archipelago ay bagamat binubuo kami ng pangkat ng mga pulo, ay dapat na ninyong ituring na isang estado o bansa at iisang unit lang kami. So hindi yung mga maliliit na mga lugar may kanya-kanyang presidente. Hindi. Isa kaming unit, bagamat kami ay mga putol-putol, kalat-kalat, iisa lang ang aming bansa. Iisa lang ang aming mamamayan, iisa lang ang aming teritoryo, iisa lang ang pamahalaan at may iisa silang soberanya. Ngayon, itong mga archipelago na ito, so pinaglaban nila sa meeting na yon, sa convention na yon, na sila ay iisa lamang. Nakakatuwa naman dahil nakuha ng limang bansang ito ang naganap o ang pagsang-ayon sa UNCLOS na ginanap sa Montego Bay, Jamaica noong December 10, 1982. Kaya kung mapapansin ninyo, 'di ba, sa after ng 1982 ito, nagkaroon naman ng Treaty of Paris na kung saan ipinirmahan na ng USA at Spain ang mga lugar na pwedeng sakupin ng Pilipinas. Bakit? Kasi sa international law o sa mga paningin ng ibang bansa, ang Pilipinas ay isa ng estado o bansa. Hindi pwedeng ibigay ng USA at Spain ang mga pulo kanina kung hindi estado o bansa ang Pilipinas. So nauna itong pagkakasunduang ito o itong treaty na ito kaya naman na ipagkaloob sa atin ang mga lugar na iyon.
So, mapapansin natin na hindi na tayo ngayon just what they call pulo or isla, tayo ngayon ay isang bansa. Ito ay pinagtibay ng tinatawag nating doktrinang pangkapuluan or archipelagic doctrine. Okay? Ito ay karapatan ng isang bansang archipelagic o kapuluan na nakapaloob sa batayang guhit. Okay, naalala niyo po yung sinabi ni teacher. Pag sinabi nating batayang guhit, ito yung mga imaginary lines. Okay? Na nagdurugtong sa mga pinakalabas o dulo ng mga pulo na sakop ng isang bansa. So parang katulad nito mga blue lines na to. This symbolizes kung ano man yung mga teritoryo at mga katubigang pasok sa mismong teritoryo ng Pilipinas at nag-uugnay sa mga pulo nito. So, pansin nyo, di ba, hiwa-hiwalay siya. Dahil doon sa may dagat na yun at sa imaginary shield, sabihin na lang natin shield, yan ang tumutukoy para ma-determine ano ang sakop ng isang bansa. So tandaan natin, sa archipelagic doctrine, lahat ng bahagi ng tubig na nakapaloob sa batayang guhit ay pagmamayari at nasa kapangyarihan ng pamahalaan ng bansa. So itong nasa blue line na ito, yung nakikita nating hangganan na yan, ay kasama yan sa Pilipinas. So, noong napag-usapan na o naipasa na ang archipelagic doctrine na ipasok na ito sa public international law. So, para at least alam nyo lang, ang public international law o ang batas international ay kilala rin sa bilang pampublikong batas international at batas ng mga bansa ay tumutukoy sa kalipunan ng mga alituntunin. So, these are rules, standards, pamantayan at legal na kaugalian na sinusunod at pinangahawakan ng mga estado. So, kailangan i-agree ng iba't ibang bansa yung nagawang doctrine. Okay? Mabuti na lang, after ng UNCLOS na nangyari, ay naipasok ang archipelagic doctrine na ito sa public international law. So, napansin nyo hindi lang tayo nakabatay sa ating history. Kung hindi, tinatanggap ng buong mundo ang pagiging isang archipelago o isang estado o isang bansa ng Pilipinas. Kasama ng mga pulo nito ay ang mga tubig na nakapaligid sa ating teritoryo. Ngayon, bukod sa tinakda ng UNCLOS na archipelagic doctrine, meron pang ibinigay na isang guidelines para mas maging madali. Ano ba yung sukat o hangganan ng kailangan na meron ang Pilipinas? Dahil nga syempre pulo eh. So baka pwede mag-overlap sa ibang lugar. So doon lumabas yung 12 nautical miles rule. Okay? Upang sa ganon, magkaroon ng karagatang teritorial. Hanggang saan lang ang measure ng pagmamayari ng isang pulo or archipelago. So itong 12 nautical miles ay, katulad sabi ko, ito ay hangganan. Okay? Now, tatandaan ninyo na sa 12 nautical miles radius, okay, na meron ang Pilipinas, meron tayong ganap na soberanya at kontrol. Ibig sabihin, hindi tayo pwedeng pakialaman ng ibang bansa kung ano man ang gusto nating gawin sa 12 nautical miles radius na pag-aari natin. Ano-anong sakop ng 12 nautical miles radius? Ito ay ang tubig, ang airspace o ang kalangitan, ang seabed, yung pinakailalim ng tubig, gayon din ang subsoil o tinatawag nating depth of the earth. Bukod pa rito, pag alam natin ang 12 nautical mile limitation, matutukoy natin kung ano yung mga karapatan at responsibilidad natin. So, syempre, bilang isang mabuting mamamayan, alam mo kung ano yung dapat mong gawin para alagaan at pagyabungin ang mga bagay na kasama sa ating 12 nautical miles radius. Bukod dito, syempre, alam din natin kung hanggang saan din ang karapatan ng paglalayag ng mga barko. Hindi ka pwedeng pumunta sa ibang lugar nang walang pahintulot ng ibang bansa. Lalo na kung pumapasok ka na sa 12 nautical miles radius nila. So tatandaan nyo ang 12 nautical miles radius ay ang hangganan kung saan tayo may power, may authority, and pwede natin siyang i-control. Now,
Kasama or ni-name sa 12 nautical miles radius na ito ang territorial sea. Okay? Pag sinabi nating territorial sea, ito ay ang karagatang teritorial na tumutukoy sa katubigang sakop ng teritoryo. So, yung 12 nautical miles na yun yung tinatawag nating territorial sea. Okay? O yung karagatang pagmamay-ari natin. Okay? Saan simula ito, teacher? Ito ay mula sa aplaya o yung pinakamababaw na bahagi ng dagat, yung parang shore, hanggang doon sa 12 nautical miles. Okay, so yun yung range niya. From the shore, then magme-measure ka ng 12 nautical miles hanggang doon lamang ang iyong territorial sea. So, for example, dito sa larawan na to, mula doon sa may dark blue hanggang doon sa may medyo light blue, yun ang 12 nautical miles or territorial sea na meron ang Pilipinas. So, napakahalagang makita ito. Ayan, para mas madali ninyong makita, ito yung land, 'di ba? Ito yung doon sa nakita ninyo kanina, ito yung pinaka-aplaya. And then mula dito sa may aplaya na to, yan, hanggang dito sa may linya na to, 12 nautical miles, yan ang tinatawag nating territorial sea. So hanggang dyan lang tayo pwede. Or yan yung may full authority tayo. Ngayon naman, bukod doon sa 12 nautical miles, meron naman tayong tinatawag, mas pinalawak ng UNCLOS kung ano yung pwede nating gamitin. Hindi tayo pwedeng malimit lang sa 12 nautical miles. Kaya nagkaroon tayo ng 200 nautical miles or mas kilala sa EEZ or Exclusive Economic Zone. So, ito naman ay isang bahagi ng karagatan na kinikilala sa ilalim ng UNCLOS. So, this one is agreed upon. Hindi ito basta-bastang pagmamayari ng kahit sino man, kung hindi meron ka lang karapatan. Uulitin ko, compared sa 12 nautical miles, karapatan mo, hindi siya karapatan, kundi may sovereignty ka, meron kang power, meron kang authority, pero ang 200 nautical miles radius, hindi mo siya pagmamayaring buo, meron ka lang right to use. Okay? Para saan yung right na yon? Number one, ito ay magsagawa ng eksplorasyon. So kung gusto mong mag-explore sa ilalim ng tubig, mag-aral sa ilalim ng tubig, pwede kang mag-explore doon. Another is gamitin at linangin ang mga likas na yaman sa dagat. So pwede kang kumuha doon, pwede mong gamitin para sa inyong bansa, shared property siya. And kumuha ng enerhiya mula sa hangin at tubig. So, pwede rin sa hangin, pwede rin sa tubig. So, it's a shared um, resource. Hindi katulad ng 12 nautical miles na sa atin lang, ang 200 nautical miles shared resource siya. Tandaan pa natin na ang saklaw ng EEZ ay nagsimula ito mula sa Batayang Guhit. So again, mula na naman sa land, okay? At aabot ito sa 200 miles. Okay, so mas malaki, 'di ba? Kanina sa territorial sea, 12 lang, pero ang EEZ naman ay 200 nautical miles. So tandaan, kung ito na yung sinasabi ko, kung may pagkakataong nasapawan ng isang bansa ang kalapit bansa, kasi nga syempre tubig yan eh. Nito sa pagtatakda ng hangganan ng kanyang EEZ, dapat magkaroon ng kasunduan sa pagitan ng dalawang partido batay sa probisyong isinaad ng international law. So dapat merong agreement. Okay, kasi nga minsan magkakalapit yung mga bansa, so ang 200 nautical miles pwede siyang mag-overlap. Okay? Kaya nga sinabi ko, shared resource ang 200 nautical miles. So, para mas madali ninyong makita, no? Ayan. 'Di ba? Kanina, ito yung territorial sea. Okay? Ito naman ang ating exclusive economic zone. Nagsimula ito mula sa Aplaya. Okay? So, mula dito sa land hanggang dito sa linya na ito. Ito ay parte ng ating teritoryo, again, pero hindi mo siya fully hawak, shared mo lang siya sa ibang bansa.
So, para mas madali ninyong malaman, ano ba yung teacher yung pinagkaiba ng territorial sea or yung 12 nautical miles sa exclusive economic zone or 200 nautical miles? So, when it comes to sovereignty or soberanya, sa territorial sea, ganap, meaning we have full authority. But sa exclusive economic zone, may karapatan lang tayo. Okay? Sa lawak naman, ang territorial sea ay 12 nautical miles lang, pero sa exclusive economic zone, ito naman ay 200 nautical miles. At sa karapatan naman, or mga pwede nating gawin, sa territorial sea, pwede tayong magpatupad ng batas at regulasyon. Okay? Pero sa exclusive economic zone or sa 200 nautical miles, meron lang tayong karapatan sa pagtatayo ng mga artificial na isla. So pwede kang gumawa doon ng mga artificial island, manaliksik sa dagat, at of course, meron tayong shared responsibility na proteksyonan ang ating marine environment. Ngayong alam mo to, tatandaan ninyo, ang iba pang mga bansa ay maaaring maglayag. Okay? Pwede silang magpalipad, pwede silang maglagay ng submarine cable sa EEZ. Okay? Ngunit hindi nila maaaring gamitin ang mga likas na yaman ng bansa nang walang pahintulot. Kasi nga, kailangan meron munang agreement. Lalo na kung merong sapawan o nag-overlap ang 200 nautical miles radius na ito. So, in a quick sense, no, ang territorial waters ay bahagi ng soberanya ng bansa. Ang EEZ naman ay isang lugar kung saan meron lamang karapatan sa likas na yaman at iba pang gawain na may kinalaman sa ekonomiya. So, parang katulad nito sa ating bahay, ano? Sa bahay, ito yung inyong teritoryo. Ang inyong territorial waters ay yung nasa loob ng inyong gate. Okay, yung gate, yung pinaka-baseline. So yan ang inyong territorial waters. Ano man ang nandoon, kayo ang may full power doon. Hindi pwedeng basta-basta pumasok doon na ang sino man kasi trespassing yon. But sa labas ng iyong gate, though yes, pwede mo itong gamitin, pwede kang mag-park ng sasakyan mo doon, pero hindi mo pwedeng sabihin na sa'yo lang yon. Okay? Dahil ang labas ng inyong gate ay tinatawag nating EEZ or Exclusive Economic Zone. May karapatan ka doon, pero hindi ka pwedeng mag-impose ng kahit anong bagay, lalo na sa labas na. Kasi ito na ay pagmamay-ari din ng ibang tao. Okay, sana naunawaan mo ang difference ng territorial sea at exclusive economic zone. Ipagpatuloy natin. Nalaman na natin ngayon ang tungkol naman sa teritoryo ng Pilipinas batay sa Saligang Batas 1987. Okay? So, alam na natin ang tungkol sa international law. Ngayon naman, pinagtibay pa. So, 'di ba, ang tindi ng teritoryo ng Pilipinas. Meron na tayong kasaysayan, tinanggap na ng international law, at syempre, kailangan merong batas sa Pilipinas. Upang sa ganun, kahit sino man ang magbago, okay? O bigla na lang sabihin nilang, hindi totoo yan o hindi yan sa inyo. Meron tayong ebidensya dahil ito ay nasa batas ng isang bansa. Okay? So ito ay nabibilang sa Article 1 sa Saligang Batas 1987 at pinagdiinan pa, diniin ng Presidential Decree 1599. So isa-isay lang natin ano. Sa Article 1 ng Saligang Batas ng Pilipinas sa 1987, ang pambansang teritoryo natin ay binubuo ng Kapuluang Pilipinas kasama ang lahat ng mga pulo at mga karagatang na nakapaloob dito at lahat ng iba pang mga teritoryo na nasa ganap na kapangyarihan o jurisdikasyon ng Pilipinas na binubuo ng kalupaan, katubigaan at himpapawirin. So number three things. Okay, na pinakapagmamay-ari ng Pilipinas ay ang kalupaan, katubigan, at himpapawirin. Okay? Or in English, the land, the waters, and the space. Alright? Kasama, dito sa tatlong main na ito ay yung dagat territorial or your territorial sea, 12 nautical miles, ilalim ng dagat, yung nasa ilalim nito, kalaliman ng lupa or depth of the earth, mga kalapagang insular, at iba pang mga puok submarina inito.
ang mga karagatang nakapaligid, nakapagitan, at nag-uugnay sa mga pulo. So, yun yung mga in-betweens na water na nagko-connect sa Pilipinas at sa mga pulo. Maging anuman ang lawak at mga dimensyon ay nagaanyong bahagi ng panloob na karagatan ng Pilipinas. Okay? So, itong Artikulo 1 sa Ligang Batas ay nagdiin muli na ang Pilipinas ay iisang unit lamang. So kahit na kalat-kalat, ayan, nakita nyo kalat-kalat, yung mga lugar na yan na napapaligiran ng tubig ay parte pa rin ng Pilipinas. Sinabi rin sa Artikulo 1 sa Ligang Batas, kasama sa pag-aari ng Pilipinas ang karagatang teritorial or yung territorial sea, 12 nautical miles, kalaliman ng dagat, continental shelf, at kalaliman ng lupa. So makikita nyo dito yung continental shelf. Sa ilalim pa nito ay yung kalaliman ng lupa. So yung mas malalim na part ng continental shelf. When we say continental shelf, ito ay ang natural na anyo, hugis at kahabaan ng lupang teritoryo hanggang sa pinakagilid at dulo ng lupa sa ilalim ng dagat. Okay? So hanggang sa dagat, yan. Okay, sa ilalim ng dagat, yan ang continental shelf. Then, after pa, so mas malalim pa sa continental shelf, ang kalaliman ng lupa. Ito naman ay tumutukoy sa lahat ng mga nasa ilalim ng nasusakupang lupain, gayon din ang anumang yamang likas na naririto. Maaring ito man ay mga mineral o ano pang mga bagay na nasa ilalim ng lupa, parte ito ng ating teritoryo at resources. So, kasama dito yung tinatawag nating internal waters. Okay? So, ito nga yung mga nagdudugtong sa mga isla natin. So, ang panlabas na bahagi ng archipelago ay pinagdurugtong ng isang imahinasyong linyang hangganan o yung baseline, katulad ng sinabi ko sa inyo kanina. At lahat ng nakapaloob na anyong tubig sa baseline ay itinuturing na panloob na katubigan. Ayan. So, yung baseline or yung internal waters, ito naman yung nasa loob mismo. Okay? Wala siya sa 12 nautical miles. Ito yung nasa loob ng territory natin. So, ang dami pala nating katubigan, ano, mga students. Number one, meron tayong internal waters, yung nasa loob mismo ng ating teritoryo. Plus, meron pa tayong 12 nautical miles. Plus, meron pa tayong 200 nautical miles or EEZ. Okay? Again, ang internal waters at ang territorial sea, sa atin yon, meron tayong full sovereignty, pero ang exclusive economic zone or 200 nautical miles, meron lang tayong karapatan. Pinagtibay pa ito. Yung bago na ilagay sa Saligang Batas 1987, nagpalabas si President Ferdinand Marcos Sr. ng Presidential Decree 1599. Ito ay batas na nilagdaan noon na nagbibigay diin naman sa sukat ng 200 nautical miles. So for example, meron tayong ibang bansa na sinasabing, huwag kayo dyan, hindi nyo pwedeng gamitin yan. Pwede nating sabihin sa kanilang, pwede namin gamitin yan kasi yan ay kasakop ng 200 nautical miles na radius na pwede naming gamitin. Okay, meron kaming karapatan na gamitin. Yan ang pinakakahulugan ng Presidential Decree 1599. So, kung titingnan natin dito sa maliit na summary na ito, tayo ay marami mga basis. Meron tayong history tulad ng Treaty of Paris, meron din tayong saligang batas, yung EEZ or yung PD, Presidential Decree 1599, at then meron tayong mga baselines na inamend ng inamend gamit ang international law. So ang Pilipinas ay may teritoryong eksaktong-eksakto na tanggap ng kasaysayan, ng public international or international law, at huli ay back up ng saligang batas. Ngayon, meron lang mga ilang sigalot sa panteritoryo na sangkot ang Pilipinas. So, syempre, katulad nga sinabi ko, meron tayong mga overlapping na mga lugar sa Pilipinas. Kaya naman, isa sa mga naibigay na sa atin, kasama doon sa Sulu area, ay yung Spratly Islands. Okay? So hanggang ngayon, inaangkin pa rin ng China ang Spratly Islands. Tingnan nyo naman kung ano ang ganda ng Spratly o Kalayaan Islands.
So, 'di ba dine-develop na ito? Unfortunately, ang mas nagde-develop ng Spratly Islands ay walang iba kung hindi ang China. Sa ngayon, hindi natin mahawak-hawakan ito. Talagang hindi, amin ito. Okay? So, bukod doon, yung Scarborough Shoal na hindi talaga natin makuha. Okay? Bukod pa sa China, ang kaagaw natin dito ay yung Taiwan. O, 'di ba? Ang nakakalungkot kasi pagmamay-ari natin kasama sa ating teritoryo pero hindi natin mahawakan. Okay? Yan yung nababalitaan ninyo na marami mga namamatay ng mga fishermen dahil nga binobomba ng mga Chinese. So, di ba, tingnan nyo, ang ganda-ganda ng Scarborough Shoal at Opanatag Shoal. Maraming mga resources dyan, lalo na sa ilalim ng tubig. Bukod pa dito, ito yung Sabah. Madalas ay akala ng mga Pilipino ang Sabah ay part na ng Malaysia. Pero sa totoo lang ay part pa ito ng Pilipinas. Okay? Kaya lang siya naging part ng Sabah as I study this lesson is nagkaroon kasi ng agreement ang mga taga-Sulu at Sabah. So um, parang nagkaroon sila ng agreement na pinapahiram ng Pilipinas, ng mga taga-Sulu ang Sabah sa Malaysia. However, hindi na ibinalik ng Malaysia ang Sabah sa Pilipinas. So, hindi daw nila tinatanggap na agreement lang yon or pinahiram lang yon, kung hindi sa kanila talaga yon. Okay? So hanggang ngayon, mayroon pa ring pag-uusap at pakikipagtalakayan tungkol sa usapang iyon, lalo na yung mga royalties sa Sulu na nagsasabing may kasunduan kami dyan. Kaya nga hindi kayo pwedeng magsabi lang ng, uy, meron kaming kasunduan. Mahalaga na merong mga evidences. Okay? Merong mga treaty, may mga law na nagpo-prove na sa'yo talaga yon. Unfortunately, is meron tayo. Okay? Meron tayong mga backup evidences, written evidences, which wala ang Malaysia. Nakabase lang sila sa sinabi kasi. Okay? Napag-usapan kasi. So, ito yung Sabah. Di ba? Ang ganda ng isla ng Sabah. So, tandaan natin mga anak, bakit ba natin pinag-aaralan ang teritoryo ng Pilipinas? Because our land is more valuable than money. Because the land that we have will last forever. Because it will also be a generational inheritance sa inyong magiging anak at sa mga susunod pang henerasyon. Nawa ay naintindihan ninyo ang paksang ating tinalakay. Ngayon, pag-aralan natin ang ating activity. All you have to do ay sagutan ang mga sumusunod na tanong at isulat ang inyong sagot sa notebook number 6. Handa na ba kayo? Simulan natin. Ito ay tinatawag din na kapuluan o pangkat ng mga kalat-kalat na pulo sa isang malawak na anyong tubig. Okay, next tayo. Number 2. Ito ay karapatan ng isang bansang archipelagic o kapuluan na nakapaloob sa batayang guhit or imaginary baseline na nagdurugtong sa mga pinakalabas o dulo ng mga pulo na sakop ng isang bansa. Number 3, ito ay ibinigay ng UNCLOS na sukat ng hangganan ng territorial na dagat or territorial sea ng isang bansa kung saan ang bansang iyon ay may ganap na soberanya at kontrol. Number 4, ito ay ibinigay ng UNCLOS na sukat naman ng hangganan ng teritorial na dagat ng isang bansa kung saan ang bansang iyon ay may eksklusibong karapatan lamang.
Number 5, ito ay ang pandaigdigang kasunduan or treaty na bunga ng ikatlong United Nations Conference na nangyari mula 1973 hanggang 1982. Number 6, ito ay tumutukoy sa katubigang sakop ng teritoryo ng isang bansa na napapalibutan ng katubigan sa alinmang panlabas na bahagi nito mula sa aplaya o pinakamababaw na bahagi ng dagat. Number 7, ito ay ang natural na anyo, hugis at kahabaan ng lupang teritoryo hanggang sa pinakagilid at dulo ng lupa sa ilalim ng dagat. Number 8, ito ang panlabas na bahagi ng archipelago ay pinagdurugtong ng isang imahinasyong linyang hangganan or baseline at lahat ng nakapaloob na anyong tubig sa baseline. Number 9, ito naman ay tumutukoy sa lahat ng mga nasa ilalim ng nasasakupang lupain. Gayon din ang anumang yamang likas na narito. At ang huli, number 10, ito ay ang batas na nilagdaan ni Pangulang Ferdinand Marcos na nagtatakda ng EEZ ng Pilipinas na may sukat na 200 nautical miles mula sa playa na itinuturing na teritoryong pandagat ng bansa. Muli, ang ating talakayan sa araw na ito ay walang iba kung hindi ang pambansang teritoryo ng Pilipinas. Magandang alam mo na ang teritoryo ng Pilipinas ay nababase sa kasaysayan, sa international law at sa ligang batas. Kaya't ikaw at ako ay may karapatan na ipaglaban at pangalagaan din ang bansang ating tinitirhan. Maraming salamat at magkita-kita tayo muli sa ating susunod na aralin.